Magandang araw sa lahat lalo na sa admin ng Kagat ng Dilim. Sana po maipost nyo ito. Nangyari ito sa akin noong Mayo 24, 2012 at hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon. Galing kaming magbabarkada sa isang piyesta sa kabilang bayan dito sa Bulacan. Dahil gabi na at wala na kaming masakyang pauwi, napagdesisyonan naming maglakad na lang para hindi kami abutan ng madaling araw. Bukid lang kasi ang daanan at bihira na ang mga sasakyang dumadaan doon kapag ganong oras. Apat kaming magkakaibigan noon. Ako, si Jer at si Vic. Siyempre hindi ko nagagamitin ang tunay nilang pangalan. Habang naglalakad kami, medyo madilim ang paligid dahil bukid ang halos buong dinadaanan namin. Ang tanging ilaw lang namin ay mula sa flashlight ng mga cellphone namin. Magkahiwalay kami ng lakad. Kami ni Vic ang magkasama sa unahan habang nasa likuran naman sina Jer at Jay. Nagkukwentuhan at nagtatawanan lang kami dahil hindi naman kami natatakot. Kabisado naman namin ang daan kaya kampante kami. Hanggang sa biglang natanggal ang sintas ng sapatos ko. Huminto ako at sinabi ko kay Vic, "Sige Diego, mauna ka na. Tatalian ko lang ito." Diego kasi ang tawagan namin sa isa't isa noon. Yumuko ako at itinali ang sintas. Ilang segundo lang ang lumipas. Pero nang tumayo ako, wala na si Vic at wala na rin ang dalawa kong kasama. Akala ko ay mabilis lang silang naglakad kaya agad akong tumakbo para habulin sila. Pero habang tumatakbo ako, may napansin akong isang bata sa di kalayuan. Nakahubad siya sa pangitaas at naka-blue na shorts. Inilawan ko siya gamit ang cellphone ko. Mga 3 metro lang ang layo niya sa akin. Gusto ko siyang lapitan para tanungin kung sino siya at bakit mag-isa siya roon sa ganong oras. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ko magawang lumapit. Kahit anong bilis ko ng lakad, nananatili lang ang pagitan namin. Parang may invisible na humihila sa akin para sundan siya. Nagpatuloy lang siyang maglakad at ako naman ay sunod lang ng sunod. Nakalimutan ko na ang mga kasama ko. Hindi ko na rin alam kung gaano nakatagal kaming naglalakad. Parang nawala ang pakiramdam ko sa oras. Hanggang sa unti-unting lumiwanag ang paligid. Dumating ang umaga at saka ko siya nakita ng mas malinaw. Kayumanggi ang bata at nakapaalamang. Hindi siya nagsasalita. Hindi man lang lumilingon sa akin. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad niya. Akala ko malapit na kaming makarating sa isang bahay o barangay, pero puro palayan lang ang nakikita ko. Lumipas ang mga oras hanggang sa napansin kong mataas na ang araw. Tanghali na pala. Sobrang init at halos wala ng hangin. Uhaw at gutom na ako, pero hindi ko pa rin magawang huminto. Para akong kontrolado ng kung anong puwersa. Patuloy lang ang mga paa ko sa pagsunod sa bata. Sa sobrang pagod, pawis na ako. Basang-basa na ang damit ko na parang katatapos ko lang maglaro ng ilang set ng basketball. Habang naglalakad, hinubad ko ang damit ko at piniga ang pawis. Pagkatapos, isinuot ko ulit at nagpatuloy sa pagsunod sa bata. Pero nang maisuot ko ang damit ko, biglang nawala ang bata. Napatigil ako at napatingin sa paligid. Wala na siya. At nang tumingin ako sa harapan ko, mas lalo akong natakot. Nasa tapat na pala ako ng bahay namin. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Wala akong maalala kung paano ako nakauwi. Sa harapan ng bahay, nakita ko ang mama ko at ang asawa ko na parehong umiiyak at agad na lumapit sa akin. Nagtaka ako at tinanong sila, "Bakit? Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo umiiyak?" Pero sa halip na sumagot, bigla akong sinampal ng asawa ko. Tinanong niya kung saan daw ako nanggaling at kung bakit ngayon lang ako umuwi. Lalo akong nagtaka nang sabihin niyang puro putik daw ang buong katawan ko. Hindi ko maintindihan dahil ang huli kong natatandaan ay naglalakad ako sa gitna ng palayan kasama ang batang sinusundan ko. Sabi pa ng asawa ko, 3 buwan na raw akong nawawala. 3 buwan, hindi ako makapaniwala. Para sa akin, parang ilang oras lang ang lumipas mula noong gabi na naglakad kami pa uwi. Pagtingin ko sa kalendaryo sa loob ng bahay, Agosto 27 na pala. Doon ko napagtanto na mahigit 3 buwan na nga ang lumipas mula noong Mayo 24. Sa buong panahong iyon, hinanap daw nila ako kung saan-saan. Pati mga barkada kong kasama ko noong gabing iyon ay hindi alam kung saan ako napunta. Nawalan na raw sila ng pag-asa na makikita pa nila ako. Mas lalo akong natakot nang mapansin kong mali ang pagkakasuot ko ng damit. Nasa loob ang labas at nasa labas ang loob na para bang isinuot ko ito nang hindi ko namamalayan. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng naaalala ko, ang pagkatanggal ng sintas ko, ang pagkawala ng mga kasama ko, ang batang nakahubad na naka-blue shorts.
Ang mahabang paglalakad at ang pakiramdam na parang may humihila sa akin para sundan siya. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa loob ng 3 buwan na nawala ako. Ang tanging sinabi sa akin ng pamilya ko ay dapat daw akong magpasalamat dahil baka hindi na ako tuluyang nakabalik kung isinama ako ng batang iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang batang iyon at kung saan niya ako dinala. Pero simula ng gabing iyon, hindi ko na kailanman minamaliit ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na sinasabing nakatira sa mga lugar na hindi natin nakikita. Dahil kung totoo man ang lahat ng iyon o hindi, isang bagay lang ang alam ko. May 3 buwan sa buhay ko na hanggang na ngayon ay hindi ko may paliwanag kung saan napunta. Hanggang dito lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig.